Ang bestseller po namin is Sizzling Liempo at Sizzling T-bone po. Yung gravy po namin is gravy pa lang ulam na. Only rice, only gravy, at saka may libre na po kaming soup ng sinigang po. Yung binabayaran niyo po ay sulit sa laki na sinaserve namin sa inyo. Sa Along Moriones po ay kami lang po yung merong sislingan dito na madadaanan niyo. Magsasawa po kayo sa only rice at sa only gravy po namin. Kaya po ako nagsisipag para sa anak ko at sa pamilya ko po, sa future namin. Ako po si Celestine Chu, 28 years old. Nagtitinda at ng may-ari ng kasislingan dito sa Tondo, Moriones. Matatagpuan po kami sa Along Moriones po. Sa tapat po siya ng Morsak Basketball Court at tapat din po ng Paluto. Open po kami gabi-gabi. Nagsisimula po kami sa alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw po. Pero minsan hindi na po kami naabot ng 12 pagka maaga po kami nasusold out. Pinagmamalaki ko po sa sislingan namin yung gravy po, na siguradong babalik-balikan nyo sa lahat ng sislingan na pupuntahan nyo. Sa amin po kayo babalik. Yung gravy po namin is gravy pa lang ulam na. Ang tinitinda po namin ay iba't ibang sizzling meals po, tulad ng sizzling liempo, sizzling pork chop, sizzling Hungarian, sizzling pork sisig, at sizzling T-bone, sizzling inasal chicken. Nagre-rate po siya ng 120 to 200 pesos po. So yung 120 po namin yung sizzling Hungarian po. At yung 200 pesos po namin yung T-bone steak po. Tulad po ng mga inasal, ang presyo po nila ay 140 pesos. Yung sizzling pork chop naman po namin ay 135 pesos. Yung pork sisig namin is 140. Yung sizzling liempo is 145 po. Only rice, only gravy. Ay mga customer po namin ay yung mga tropa po namin na tiga dito, yung mga rider po na napapadaan, tsaka yung mga lumalabas po sa mga inuman sa resto bar po sa gilid ng tindahan namin. Siguro isa na rin po yung dahilan kung bakit sila bumabalik-balik dito sa tindahan, kumakain. Dahil sa presko yung paligid, kasi parang al fresco dining lang pag kumain ka dito. Tsaka nadayo na rin po sa amin pala yung mga rider na galing Parañaque, Makati, Quezon City. Tsaka yung mga iba pong gustong mag-food trip, dinadayo na rin po kami dito. Back 2019 po, 2020, nagtrabaho po ako sa hotel sa May Tayuman. Naging steward po ako doon, naging katulong po ako ng kusinero, natuto po akong magluto. Nung sinimulan ko to, hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba. Lalo na sa tulad kong bata na bago pa lang. Hindi lang po yung sislingan ang naging negosyo ko po. Sumugal na rin po ako sa mga ibang negosyo. Tulad po ng clothing, tsaka ng ibang food industry na rin. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba. Baka kasi matulad lang to sa mga dati kong negosyo na napabayaan ko. Pinapasa Diyos ko na lang lahat ng mga ginagawa ko. Sa edad kong 20 years old, naging batang ama po ako agad.
Kaya ganito po yung pagsisikap ko para sa pamilya ko. Ang ginawa ko ngayon sa negosyo kumpara sa dati ay mas nag-focus ako sa bawat detalye at binigyan ko siya ng mas maraming oras. Bago po kami mag-open or magsimula po sa tindahan, dumadaan muna po ako sa simbahan kasi malapit po yung Tondo Church dito sa amin. Nadasal ko na bawat araw, gabayan niya kami sa aming tinayong negosyo na maraming kumain at patuloy na lumago. Yung recipe po dito, galing na rin po sa family ko. Kaya pinag-combine ko lang po yung nalaman ko sa trabaho ko, tsaka yung nalalaman po ng family ko. Dito po pala sa tindahan namin, kami-kami lang po nagtutulungan, pamilya ko po. Yung mga staff ko po, mga kaibigan ko. Kasi tinutulungan ko po sila para meron po silang panggastos sa bahay nila. Mas madaling magsipag, sir, lalo pag meron kang pinagugutan ng lakas ng loob. Para sa akin, paalagaan mo rin yung mga kasama mo, pamilya mo, dahil sila yung nakakasama mo sa negosyo. At dahil dun, pare-pareho kayong aangat. Yun palang mga experience mo noon, gawin mo lang pundasyon para sa gagawin mo ngayon. Yung mga lesson mo noon, ay puhunan mo na ngayon. Sa pagninegosyo pala, hindi kailangan yung porket kumikita ng malakas yung isa mong negosyo,
sasabayan mo na agad ng isang negosyo. Dapat fokusan mo muna talaga yun hanggang sa maging stable yun. Kaya kung gusto mo pa talaga ng isang negosyo na kunyari magdadagdag ka, kailangan sigurado talaga yung malakas na yung una mong tinayong negosyo bago ka pumangalawa. Huwag ka palang matakot magkamali habang bata ka pa. Dahil pwede ka pang sumubok at matutong muli. Highly recommended po. Babalik at babalik. Nag-aaya pa ako ng ibang tropa para kumain. Kung sana naman boss, sa sabaw pa lang, the best na. Pwede ng pangulam tsaka yung gravy. Ano na, tawag dito hindi siya mayari na. Talagang sakto sa timpla. Kasi maraming steakhouse na pag kumain ka, maharina na eh. Di tulad sa di mo pa pagkakamalang street sizzling eh. Quality naman malamod na. Di yung parang pangkanto-kanto lang talaga. Yung di naman siya bubblegum eh, kasi sa'yo po bubblegum tayo. Masarap po. Masarap, pati yung gravy po. Malinamnam po yung karne. Tapos masarap din po yung sabaw. Hook na hook ako sa lasa ng sisig dito. Sulit siya, mura na, tapos only rice pa. Yan yung masarap. Ako siguro yung natikman ko na 4 na pork chop, liempo, T-bone, burger steak, tsaka chicken inasal. Yan yung na-try ko na dito. I think pang-5 na namin nakain dito. Lahat mura siya pero may lasa and affordable pa. Super recommended, budget friendly siya, tapos solve na solve ka sa portion din ng ulam. Pwede siya i-compete sa market, sa mga restaurants. Nalalasahan mo yung ulam at the same time, nalalasahan mo din yung sarap ng gravy nila. Ang akala po nila, pag sinabing tondo, magulo. Pero hindi po nila alam, ang mga tao po dito ay makadiyos, masisipag, tsaka maraming masarap na kainan po. Yun ang hindi nila alam.